So mga par, matapos nga po pumutok ang balita na halos kumita lang daw ang angas ng Pinas na si General Casimero sa naging laban nito kontra sa Hapon na si Misokoshi ng $2,100 o di kaya 110,000 pesos. Dahil ganito daw mga idol ang rate ng isang boxer kapag lumalaban sa isang 8-rounder fight sa Japan. Subalit tila nabanas na nga po mga idol si Casimero at sinagot ng kumakalat na issue na to sa Facebook. Fake news daw mga idol na $2,000 na ang kanyang kinita sa bakbakan. Sobrang liit daw nito mga idol. Malayo ito sa tunay na kinita nito sa bakbakan. Kung tutusin daw mga idol, kinita pa lang daw ni Alas sa sponsors ang $2,000. Hindi pa daw kasama ang aktual na first money nito. Well, posible talaga mga boss na may kalakihan talagang kinita ng Casimero sa bakbakan. Kahit tingnan naman natin mga idol, ang lifestyle ni Casimero, parang hindi talaga ito kumikita ng kakarampot lamang. Sinama pa naman nito ang buong angka niya sa Japan. Sa gastos nila doon mga idol, hindi talaga kasya ang 100,000. Kaya tiwala tayo mga idol na may kalakihan talagang kinita ni Casimero sa tune-up fight ito kontra kay Misokoshi. Samantala nabanas naman po mga idol si Oscar De La Hoya sa Matchroom CEO na si Eddie Hearn. Sa naging live kasi nito mga idol, binahagi nito kung bakit hanggang sa ngayon hindi pa naikas ang laban ni Ortiz at Jeron Ennis. Ito daw dahil maraming options si Ortiz na laban na mas malaki pa sa ina-expect nito na laban kay Jeron Ennis. Kagaya na lang ni Errol Spence Jr. at Pondora. Kaya hindi daw bagay kay Eddie Hearn ang mag-inarte sa bakbakan na to. Kung makaasta daw kasi ito mga idol, akala mo sila daw ang A-side sa bakbakan. Kahit anong laban daw ang pipiliin ni Ortiz, magiging super fight daw ito mga idol. At kabaliktaran nito si Jeron Ennis. Bagamat kumapilit daw talaga si Eddie Hearn mga idol, na ikasa ang bakbakan ng dalawang superstar. 60-40 daw mga idol. 60% para kay Ortiz dahil siya ang A-side. At kung sino daw matatalo sa bakbakan, tatapyasan ng 5%. Ito daw ang offer ng Team Ortiz. Take it or leave it daw ito mga idol. 60-40 for Virgil and 5% to the winner. Because I'm generous and I'm not moving off those numbers. Sa kabilang banda naman mga boss, tila sinakto nga po ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ang kanyang target na laban sa pinakamalaking history nito na posibleng maitala nito sa boxing sports. Kung saan mga idol, sa target na laban ni Pacman sa buwan ng Marso, sakali mapalaban man ito sa title fight o hindi, mabibreak talaga ni Pacman mga idol ang Guinness Book of Record na pinakamatagal na boxer na lumaban sa boxing sports. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, sa buwan ng Marso, 31 years na po lumalaban si Pacman sa pro boxing. Ngayon mga idol, hawak pa ng taga-Yuki ang record na 30 anyos na mahigit na palaban sa pro. Babasagin na ito ni Pacman sa March kung matutuloy ang laban nito. Bali dalawang Guinness Book of Record na mga idol ang posibleng makuha ni Pacman. Ito nga ang 8th division champion nito at ang pinakamatagal na boxer na lumaban sa sports ng boxing. Kaya abangan natin mga idol ang history na to ng Pinoy legend.